Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung pagkain na kinakain ng mga OFW or helper dito sa Hong Kong? So yung mga first timer dyan, nag-i-expect kayo na masarap yung pagkain namin dito. So you are wrong. Ayan. So masarap lang yung pagkain namin pagka day off. Ayan. So sasabihin ko sa inyo kung ano yung kinakain ko and yung mga kaibigan ko relate dito. Ayan. So first is umaga, tinapay lang kami. Swerte ka na kung may tinapay ka guys. Yung tinapay na meron ako, minsan ako pa yung bumibili niyan. So kada day off ko, bumibili talaga ako ng pang isang linggong tinapay. Kasi minsan yung amo ko, once in a blue moon lang, pag trip niya lang ako bilhan, nakakabili siya. So hindi niya parati araw-araw akong binibilhan. Minsan sinasabi niya nakalimutan niya. So pinakamura na nga tinapay, nakalimutan pa. Ayan. Kaya umaga, tinapay kami. And then tanghalian, ako kumakain akong kanin. Ang kanin na kinakain ko is dinidekwat ko yan sa gabi. Pag nagluluto ako ng kanin, dinadagdagan ko, nilalagay ko sa baunan, meron ako. And yun yung kinakain ko sa tanghali. Pero yung ibang helper guys, noodles lang yung kinakain nila. Cup noodles, sila pa yung may bili nun. And ako, binigyan ako ng stock ng Indomie ng amo ko. Kasi yun ata yung kakainin ko. So sa buong contract, ayun lang yung kakainin ko. And then, ako kanin talaga ako, bahala, walang ulam dyan, basta may kanin ako. And siguro nakikita ng amo ko, kumakain ako ng noodles, Indomie, yung parang pansit canton, and then may kanin pa ako. Iniisip niya siguro, napakatakaw na itong babaeng to. Ayan, so nakikita niya kasi minsan ganun ako, and then may gulay pa ako niyan. Ganyan ako kumain ng tanghalian. Pero yung ibang mga helper guys is wala. Noodles lang sila, yung cup noodles natin, ayan yung kinakain nila, and minsan bili pa nila. Kasi yung mga amo, wala silang pakialam kung may kinakain ka dyan, kung buhay ka pa or ano ka pa dyan, wala silang pakialam. Ang sasabihin na lang sila ng nila sa'yo, lutuan mo si ganto, halimbawa yung alaga mo, lutuan mo ng ganto para sa tanghalian. Wala silang sinabi na, ikaw magluto ka dyan ng sayo, ito lutuin mo. Walang ganun guys. Kaya kailangan madiskarte ka kasi papayat at manghihina ka talaga. Lalo madami tayong trabaho and konti yung kain natin. Kaya kailangan diskarte talaga. And ako, rice is life. Kahit yung mga kaibigan ko natatawa talaga sa akin kasi matakaw talaga ako kumain. Pag sa mga inasal nyo ako ilagay guys, siguro mga 5 cup of rice. Hindi pa ako busog ng char. So ganun ako kalakas kumain. Hindi ko alam kung bakit. And then sa gabi, doon pa lang yung mga helper makakakain ng hapunan na kanin dito. So once in a day lang sila kumakain ng kanin. Ako swerte na lang nakaka 2 times kasi ninanakaw ko yung kanin. Ayan. So sa gabi, doon sila nakakakain ng kanin and yung iba is binibigyan sila ng amo nila ng pagkain. Pero dito guys, bilang na bilang ng amo ko yung pagkain nila. Ayan. So nagpapaluto yan sa akin, 3 itlog lang, nilaga, sabaw, and then gulay. Yung gulay pang 3 peraso at 3 tao lang. Ano lang yan, yung choy sam, 12 or 13 pieces lang minsan. And then, yung isa is yung meat, pang kanila lang din. Halimbawa, yung chicken wings. Magluluto lang yan ng 10 peraso para lang sa kanila talaga. So, walang sayo. Kaya, pagtiisan mo talaga yung binili niyang sardinas or Indomie. And ako, naghanap talaga ako ng para makakain ako. Kaya yung sasabaw talaga na baboy, yun yung kinakain ko. And dahil doon, parang nag-healthy naman yung katawan ko so far. Kasi iwas na din. Ngayon, wala kaming masyadong, hindi sila naglalagay ng asin. Kaya yung sabaw ko, matabang din. And yung mga pagkain ko matabang. So nakakakain lang ako ng matino na pagkain pag nandun ako sa parents ng amo kong babae. Kasi doon, merong itlog, merong gulay, and merong baboy sila na binibigay. Ayan. So, ang dami kong pagkain doon, and minsan hindi ko na nauubos. Kaya binibigay ko sa Indonesian yung nilagang itlog na binigay nila. Ayan. So far, yan yung mga kinakain ko dito. And yung may kaibigan pala ako guys, 1 buwan siyang walang kain ng kanin. So, pumayat talaga siya malala. Ang ginagawa niya, kasi ako alas 7 ng umaga, nag-aalmusal na ako. Pero siya, tinitignan nila kung anong mangyayari. Kasi yung tinapay na yun, ang ginagawa nila,
hanggat hindi ka pa nagugutom sa umaga, trabaho lang sila ng trabaho. So mga alas 10 daw, makakaramdam na daw siya ng gutom, doon pa lang daw niya kakainin yung tinapay na para sa breakfast. And then sa gabi, noodles. Ayan. And then yung mga amo niya nung time na yun, puro sa labas lang kumakain, puro sa labas lang kumakain. Ayan. So, ganun talaga dito. And lalo pag may topak sila, ako hindi talaga ako nabibigyan ng pagkain hanggat bumibili talaga ako. Kaya minsan nakakaubos ako sa sahod ko ng 100 Hong Kong dollars sa pambili lang ng pagkain. Bumibili ako ng isang tray na itlog, prutas ko, kasi wala silang pakialam sa iyo and kailangan natin ng prutas, and then bumibili ako sa Kaibo. Yung Kaibo na yan is mura, nabilihan ng mga chicken wings, andun lahat, and mura siya. Pero hindi siya ganun ata ka-healthy, hindi ko lang alam. Pero yung mga mayayaman is hindi bumibili doon. Pang mahirap lang yung bumibili doon. And doon ako bumibili ng chicken wings. Ayan. So meron din ng pork chop, meron ding beef, meron ding mga seafoods. Ayan. So maraming pagkain doon. And doon ako bumibili ng prutas ko minsan. Depende sa mood ko. Kasi yung ibang prutas is, nandito kami sa Shamshoy po, and dito yung palengke, sobrang daming prutas talaga, hindi ka mag-aano. So, ipapakita ko yung ko dito, lunch ko, siguro sa thumbnail na lang. Ayan, so, ayan yung lunch ko and dinner ko. Minsan tatanungin ako niyan, halimbawa magluluto siya ng pasta kung gusto ko daw mag-share. Tapos yung tira, yun yung akin. So, swerte na lang din kung may nakupit ako na kanin sa gabi, at least meron akong pandagdag. And then, yung iba palang mga helper, guys, is yung mga tira-tira ng mga alaga nilang bata, yung pinapakain sa kanila. Kasama na dyan ng kaibigan ko. Yung sa kanya dati, puro mga tira-tira talaga pinapakain sa kanya, and wala siyang enough na pagkain. Kaya nagreklamo siya sa agency, and nung nagreklamo siya, binigyan na siya ngayon ng pagkain. Pero ilang weeks lang, bumalik na naman sa dati. So, yung kadamutan talaga nila, hindi naman sinasabing malamot sila, pero parang ganun na nga. Isipin naman nila, meron tayong food allowance, pero hindi nila binibigay. And grabe na nga yung kupit nila dyan, kasi magkano lang naman yung nagagastos nila sa atin sa pagkain natin. Pero may ibang mga, mga helper na ang hayahay sa buhay, ang gaganda ng mga pagkain nila, ang sasarap. Kasi sila mismo gumagawa ng pagkain nila. Halimbawa, yung kaibigan ko, bumibili sila ng isda, dinadaing nila, or niluluto nila na tuyo. Ayan. So, nakilala ko siya, guys, sa center, and 5 years na siya mahigit dito sa Hong Kong. And ang ganda na ng buhay niya, kasi yung sahod niya 8,000. And then, tatlo sila sa bahay, nakatulong, and tulungan sila. So, sila din nagluluto ng pagkain. So, meron pala kaming kasama kanina na babae, meron siyang lutong pakbet, nakakatuwa. So, 'di ba? Nagluluto sila. So, dito kasi hindi mo pwedeng gawin 'yan kasi meron kaming CCTV sa kusina. Pero kung wala, siguro baka nakaluto-luto pa ako. Pero dito nilagyan talaga, guys. And alam ko pinapanood niya yan kasi sinisend niya pa nga yan sa lola yung video ko. Ayan. Kaya medyo ingat talaga ako. Ayoko pang ma-terminate, char. Ayoko pa. Ano pa lang yung nabili ko? 10mm na nakabilya, and then 12mm, and then firewire. So, malayo pa tayo sa katotohanan. Kaya tiis-tiis pa muna. And guys, hindi naman talaga magandang investment yung bahay kasi wala naman talagang balik. Kaya hindi uubusin yung isang buong contract para lang sa pagpapagawa ng bahay. Kaya yung bahay na ginawa ko, maliit lang siya. Yung sakto lang na matibay kasi pag binabagyo kami, guys, lipad talaga yung buong bubong namin nung nag-audit. Lipad yung bubong, lipad yung dingding. Hindi ko na alam kung saan na napunta, naanod na yung grocery ko, and parang nag-start back to zero kami kasi yung mga appliances na pinundar ko, kasi 17 pa lang nagsimula na akong magtrabaho para kahit papano makaangat kami sa buhay, and lahat yun is mga nasira, yung mga remembrance ko, yung mga lahat-lahat. So, back to zero, and it takes me 1 year para mabalik yung iba dun, pero hindi pa talaga lahat nabalik. Kaya, ngayon na nandito ako sa abroad, kailangan ko talagang i-push yung bahay para mas maging matibay. Kasi yung baha sa amin, guys, hindi joke. Maraming mga tao na nasawi yung buhay doon.
kami yung unang-unang nasalanta ng udet, na pagkatapos ng udet is yung palayan, makikita mo dun yung tao nakahandusay, ayan, sa gilid ng ilog, nandun yung iba nga na missing hanggang ngayon di nakita. Ayan, so kaya sineryoso ko talaga yung bahay na ipatibay talaga para in case, and tumatanda na kasi yung mga parents ko, kaya kailangan stable na talaga, and ayoko na mag-alala pa sila katulad dati na kapag bagyo, ipangsaka pa namin lahat ng mga gamit namin sa labas, and natatakot kami kasi may mga palay kami, and pag natuklap yung bubong, wala, ubos na din yung palay. And kaya ayan lang guys, sana hindi pa ako mag-give up dito, laban lang. Ayan, so thank you so much for watching, bye bye, love you all.